I started Muay Thai kasi gusto ko talagang maging stronger, gusto ko suntok na mas malakas, gusto ko maanis na mas malakas kasi yung mga napapanood ko dati sila Umbak. At first, yung goal ko lang talaga is simple. I want to learn how to fight and improve my conditioning. Tsaka gusto ko ng challenge sa sarili ko. And I thought the biggest change would be physically. And mali ako. Nangyari yun mentally. Kasi after months of training, na-realize ko yung biggest transformation para sa sarili ko ay hindi yung mga suntok knees kung paano mag-throw ng side kick, ng thigh kick. Nagbago yung kasi naging obsessed ako sa Muay Thai. It is the way I started living my own life. Nag-show up ako sa training kahit ayoko. Nag-show up ako sa training kahit wala akong pamasahe, gutom ako. And hindi yun besting Huwag nyo gagawin yun. Pero ganun naging obsession ko sa Muay Thai. Mas naging disiplinado ako. Mas sumanap ako ng mga way para makapag-training. Hindi ako humanap ng way para makapag-excuse para hindi mag-training. And ang masasabi ko lang is one thing Muay Thai teaches you is motivation isn't reliable. Hindi mo siya ma-maintain and hindi siya reliable kasi may mga araw na pagod ako galing school, may mga araw masakit yung katawan ko and ayoko mag-training. But yun, gagawin ko pa din kasi gusto ko talaga yung ginagawa ko. Gusto ko yung challenge gusto ko yung binibigay na challenge ng Muay Thai para sa akin. And nadala ko to sa kung gusto ko gagawin ko yung lesson na yun. Nadala ko yun whenever content creation month, mas naging consistent ako. Consistent na nga 1K yung mga view ko sa Instagram kasi naging consistent lang talaga ako. And nadala ko rin yun going on running. Mas naging consistent na ako ngayon sa running ko and sa running marathon ko ngayon. I just started doing the work and learning to stay calm under pressure. Kapag kasi pagod ka na, masakit na yung legs mo, wala ka ng hangin kasi wala kang kondisyon and mabigat na yung pakiramdam mo. Hinto na lang yung utak mo tapos sabihin, stop na, tigilan natin to. Sabihin ko sa inyo, yung mga beginner months ko na nagtitraining ako is ganun talaga. Ganun lang talaga yung nangyari sa akin. The more kasi na nagtitraining ako the more na nalalearn ko how to stay calm under pressure. And usually, nagli-leads yun to better decision. Hindi ako nag-rush na pang. Hindi ako nag-rush na pim. Hindi ako nag-rush ng ganun. Stay calm and nag-wait talaga ako ng perfect opportunity to land my low kick. Bang! Yun. Necessary yung mga sound effect na yun And that applies outside the gym too. Kapag may problema ako sa school, kapag stress ako or may mga setback ako or I usually feel overwhelmed. Dati, napipil ako, tapos nagpapanik ako. Pero ngayon, nag-stay na ako, composure. I stay composed and hindi ko talaga sinasolve agad yung every problem kasi hinahati ko sila ng mini pieces. Tapos yun, mas nadadalian ako i-solve yung mga problem and hindi ako na-overwhelm kasi iniisip ko ang laki ng problema ko, ang hirap ng problema ko, ang dami ng problema ko. Yun lang. And isa din sa mga natutunan ko is leaving my ego behind. One of the hardest lesson is na-humble talaga ako dati. One of the hardest lesson talaga is inaccept ko na hindi ako ganun kagaling, hindi ako professional sa bagay na to. Beginner lang talaga ako. Lagi ako nako-correct ni coach. Nung una, iniisip ko na ba't ba ganito ko dina-down ko yung sarili ko pag lagi ako ino-correct kasi nade-demonstrate naman na siya pero ayun, lagi talaga ako ino-correct. May mga tao na nagte-training sa'yo na mas longer, may nag-training na 8 years old pa lang tapos ikaw nag-start ka 15 years old. Okay lang yun. There are more people na want better, na nag-strive mas better sa'yo and everything look easy sa kanila. Instead na ma-discourage ako, I realize na that's how improvement work. There's always someone ahead of you, laging may nauuna sa'yo and the goal isn't to be the best in the room. The goal is to be better in what you are yesterday, kung ano ka yesterday. Tapos mas na-realize ko din talaga na mas okay yung consistent kesa sa intensity. Oo, sobrang intense ng training namin, as in sobrang lala ng intense ng training namin. May mga time na
naubusan ako ng 1 kilo, babawas ako ng 2 kilo. And ayun, mga water lang yun water sa katawan ko. And yeah, ayun lang yung sinabi ko para ma-realize nyo na intense yung training ko. Pero one of the biggest thing talaga is consistency. Kasi kung magte-training ka ng intense in one day sa Lunes, tapos i-stop ko na hanggang Friday, wala din. Nobody becomes good fighter overnight. Walang naging Muhammad Ali agad ng isang gabi. Walang naging Buakaw agad ng isang gabi. Si Buakaw, bata pa lang yan, fighter na yan siya. And nag-strive siya hindi lang overnight, consistency since bata pa siya hanggang sa maging professional siya, hanggang sa maging sikat siya. Mag-improve ka rin naman kada session at a time, kada takbo mo, kada drill, kada round, kada sparring, and kada correction. Oo, boring siya tapos nakaka-discourage, pero that's how exactly it works. Small thing repeated over time and months of training becomes huge improvement para sa'yo. And isa din sa mga natutunan ko is confidence feel different now. Before training na lagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi ako takot may pagsuntukan, lagi kong ginaganyan. Hindi ako takot. Pero wala naman ako alam sa suntukan. Dati nung before pa ako mag-training, wala naman ako alam sa suntukan. Pero na-realize ko na after ng months of training na medyo may alam na ako, lagi ko na silang nilalayuan. Hindi sa takot ako, kasi alam ko sa sarili ko na alam ko yung consequence, alam ko yung sakit na may bibigay ko, yung sakit lang na makukuha ko for useless na pangyayari sa street fight man yan, kung ano man yan, nagkainitan ng ulo. Mas naging confident ako, mas naging patient ako, mas naging egoless ako dahil doon. Confident isn't loud, it is quiet, it is showing up, it is trusting the work you already put in. I-share ko rin sa inyo bakit ang running made everything better sa akin nung nag-Muay Thai ako. Around the same time din kasi na nag-start ako mag-Muay Thai seriously, nag-start na rin ako mag-run consistently. And running taught me endurance, promise, endurance talaga. Kung makita nyo, pam, ilalagay ko yung mga mga run ko yan. Recently lang yan this June lang yan makikita nyo sa TikTok account ko, sa IG ko. Lagi kong ini-start yung road to 6 figures per month, pero nag-i-stop ako when things get difficult. And ngayon, nung June, ayun lang talaga na naging consistent ako. Naka-earn ako ng 4 digit and naging consistent ako. Hanggang ngayon, consistent ako. And when life became difficult, I remind myself how I already pushed through it. And nire-remind ko lang yung day 1 ko kung paano ako nagsimula. Kung sa Muay Thai, running, content creation. If na-survive ko yung 21 kilometer run, masusurvive ko yung 8 kilometer sa araw-araw, masusurvive ko yung mga easy run. If na-survive ko yung regional sa Muay Thai, masusurvive ko yung mga sparring, dyan lang sa amin. And I can handle my problems today na hindi ako ganun ka sobrang, alam mo yun, yung gawa agad ng decision, magawa agad ng emotion, ganun. And ang final thoughts na realize ko, and I'm still a beginner pa lang talaga ako. Marami pa ako matutunan and hopefully makasama ko kayo. But if someone asks me what Muay Thai gave to me, I won't say na stronger kicks, stronger punch. Oo, binigyan nila ako nun, pero hindi talaga yun yung main na binigay nila sa akin. It was a discipline, humility, patient, control, and yun lang. And a mindset na makapag-keep going sa'yo kahit umalis ka na ng gym nyo, ma-apply mo siya sa pag-aaral mo, sa pagtrabaho mo, or kahit saan man yan. Yun lang guys, fish out.